Atake ng isang nilalang mula sa ibang planeta ang spaceship. Agad na kinuha ng robot monster si Will at inakay ito palayo. Ikinulong siya nito sa isang storage room at tumayo sa harap ng pinto na parang personal na bodyguard. Samantala, nakikipaglaban naman ang kanyang ama sa alien monster sa loob ng barko. Mahigpit na nakapulupot sa kanya ang isang halimaw na parang eel. Nagawang bunutin ni ama ang kanyang napakalaking espada na may habang 100 metro. At sa isang mabilis na galaw, tinapos niya ang halimaw. Pagkatapos noon, bumagsak siya sa pagod. Pero biglang yumanig ang barko nang gumuho ang yelo at nagsimulang bumaon ang barko sa ilalim ng glacier. Aksidenteng nahulog sa basement ang panganay na anak, diretso sa mga halimaw. Narinig ni ama ang kanyang sigaw. Nagmadaling tumakbo si ama. Pagdating niya, nakita niyang inaatake na ng mga halimaw ang kanyang anak. Kailangan niyang magdesisyon. Pinilas niya ang linya ng fuel gamit ang kanyang dambuhalang espada. Bumawa ng fuel sa katawan niya. Amoy pagkain ito sa mga halimaw kaya agad silang lumapit sa kanya. Nagbigay ito ng pagkakataon para makatakas si Penny ng ligtas. Habang nangyayari ito, pilit naman ni ina na i-reset ang engine core. Pero ayaw pa rin gumana ng sistema. Sakto namang dumating ang doktor. Sa tulong niya, matagumpay nilang naibalik sa ayos ang engine. Pagbalik nila sa control room, nakita nilang basang-basa at maruming-marumi si ama. 10% na lang ang natitirang fuel sa barko. Pero puno pa rin ng mga halimaw ang pipeline. Hindi ito pwedeng paandarin hanggat hindi sila nawawala. Wala nang ibang paraan, kaya nagdesisyon si ama na i-activate ang purge system. Na-flush palabas ang lahat ng halimaw kasama ng natitirang fuel, halos wala nang matira. Pero sa wakas, bumuhay ulit ang barko at nagsimulang humarurot palabas ng yelo. Dahil dito, bumagsak ang isang napakalaking bahagi ng glacier sa itaas. Kailangang iwasan ng barko ang mga bumabagsak na tipak ng yelo. Salamat sa galing ni ama sa paglipad, nakita na nila ang daan palabas. Malapit na silang makaligtas, pero biglang bumagsak ang isang dambuhalang iceberg. Mabilis na pinailalim ni ama ang barko at, sa huling sandali, pinasabog niya ito palayo mula sa bumagsak na yelo. Sa wakas, ligtas na sila. Lumipad ang barko papunta sa isang malawak na kagubatan. Pero biglang umilo ang fuel warning. Halos wala nang natitirang kuryente kaya nagsimulang manginig ang barko. Napilitan si ama na maglanding sa pinakamalapit na lugar. Matapos ang magaspang na pag-crash, ligtas silang nakalapag. Pagkakita sa makapal na kagubatan sa unahan, hindi nila napigil ang maging emosyonal. Biglang bumalik ang signal ng barko at isang mensahe mula sa iba pang mga survivor ang natanggap nila. Nagsaya at nagdiwang ang lahat. Bigla namang naalala ni ina si Will. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa cargo bay at doon ay nakita niya ang robot na tahimik na nagbabantay sa anak nila. Napaluha si ama at taos-pusong nagpasalamat sa robot. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang mag-broadcast ang radyo ng barko. Ayon dito, nakapagtayo na ng bagong base ang mga survivor. Lahat ay natuwa at nadala ng emosyon. Maliban sa doktor, tahimik siyang nag-iisip. Alam niyang kapag nakilala ng pamilya ni Will ang kapitan, siguradong kamatayan ang kahaharapin niya. Kinagabihan, lumapit ang robot kay Will. Tahimik nitong iniabot ang isang bagong gatling gun. Doon naintindihan ni Will, ang robot pala ang lihim na gumawa ng sandata. Lahat ito para protektahan siya. Pero bakit? Mula saan ang panganib? Parang gusto sanang magsalita ng robot pero wala itong paraan para makipag-ugnayan. Ibinaba na lang nito ang ulo at nanahimik. Itinago ni Will ang baril sa ilalim ng kanyang kutson. Pero natanong ito ng isang babae mula sa malayo. Malalim ang iniisip ng babae, parang may binabalak siya.